Canada, isang bansa na matagal ng pangarap ng maraming Pilipino. Para sa iba, Canada ang sagot sa tanong na, saan ba ako makakahanap ng mas magandang buhay, mas magandang trabaho, mas malaking opportunity, mas magandang kinabukasan para sa pamilya. Pero paano kung dumating ang araw na ang dating pangarap unti-unting nagiging dahilan ng pagod, stress at panghihina ng loob? Paano kung ang taong minsang nagsabing kahit mahirap, kakayanin ko para sa pamilya, isang araw ay sasabihin na ayoko na, uuwi na ako? Bakit nga ba may ilang Pinoy na sumusuko sa Canada? Dahil ba mahirap talaga ang buhay dito? Dahil ba hindi sapat ang kinikita? O dahil iba pala ang Canada na pinapangarap natin kumpara sa Canada na nararanasan natin? Kaya sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang ilang dahilan kung bakit may mga Pilipinong nagdidesisyong umuwi, umalis o magbago ng kanilang plano sa Canada. Pero tandaan natin, hindi lahat pare-pares ang experience. May mga Pilipinong successful dito. May mga pamilya ring nakahanap ng magandang buhay. Ang video na ito ay tungkol sa kabilang side ng kwento. Ang side na minsan hindi nakikita sa social media. Pinoy ako! Nandito tayo ngayon sa William Horelac Park. Ayan. And it has been a while since nakabisita ako dito. Kamakailan pumunta ako dito pero hindi ko masyadong na-enjoy kasi maraming tao dito because of an event which is called the Heritage Fest. Sobrang daming tao dito. And at the same time, maputik yung lugar kasi last day na kami pumunta and prior to that, umulan. Kaya, ayun, hindi ko masyado na-enjoy yung view dito. Pero ngayon, dahil walang event, walang masyadong tao, papakita ko sa inyo itong William Horelac Park kasi newly renovated ito eh. Ito, pakita ko na sa inyo ha. So ayan. Eh, may fountain sa gitna ng lake. At dyan sa gitnang yan, may mga nagbo-boating dyan eh. Ayan o, maraming tao nagre-relax ngayon kasi maganda ang panahon. Mainit pero you'll never know mamaya. Baka umulan kasi there's some dark clouds right there na namumuo. Okay. Ito yung mga boat rentals. Ayan. So, hindi sila yata nag-ooperate ngayon. Kasi mukhang walang tao dun, no? Ayan. Horelac Recreation, Kayak and Watercraft Rentals. Open every day from 10 a.m. to 10 p.m. pero closed due to rain. Ayun. Wala namang ulan ngayon. In fact, maaraw. Pero nagbabadya ang masamang panahon. Sarap ng simoy ng hangin. At maririnig nyo yung lagaslas ng tubig. Relaxing. Hanap lang tayo na mapepwestohan kung saan tayo ay pwede mag-usap-usap. May mga deer pala dito sa Horelac Park. Ayun, oh. So kabayan, nung nasa Pilipinas ka ba at narinig mo ang salitang Canada, naiisip mo ba ang magandang buhay dito? May trabaho, dolyar ang kita, snow, malaking bahay, magandang sasakyan, at higit sa lahat, magandang future. Normal naman yan eh.
na iisipin natin because syempre, we expect better from where we are, di ba? Pero pagdating mo dito, doon mo malalaman na hindi pala automatic na kapag nasa Canada ka, komportable ka na. Kailangan mo magsimula. Minsan, kahit may degree ka sa Pilipinas, kailangan mong kumuha ulit ng certification. Minsan, professional ka sa Pilipinas, pero ibang trabaho ang kailangan mong pasukan dito. At minsan, ang trabaho na inaasahan mong makuha ay hindi agad available. Kaya, may mga bagong dating na napapaisip, ganito pala talaga. Hindi ibig sabihin na pangit ang Canada. Ang ibig sabihin lang, may malaking adjustment na kailangang pagdaanan. At hindi lahat ay handang harapin ang adjustment na iyon. Pero, ito ang isang malaking misconception. Kasi, hindi porket dolyar ang kinikita mo, automatic na yayaman ka na. Dollar nga ang sweldo, pero dollar din ang gastos. May mga taong kumikita ng maayos, pero malaking bahagi ng income nila ay napupunta sa basic necessities. At kapag may emergency, biglang mas mahirap. Kaya minsan, kahit nagtatrabaho ka ng full-time, pakiramdam mo parang paycheck to paycheck pa rin ang buhay. At kapag ilang taon mong nararanasan iyon, natural lang na nakakapagod din, di ba? Lipat muna tayo kasi napapalad ng hangin yung aking stand. Isa pang masakit na realidad, hindi lahat ng Pinoy ay nakakakuha ng trabahong gusto nila. May mga professionals na maraming taon na nag-aral sa Pilipinas. Nurse, engineer, teacher, accountant, IT professionals, manager, business owner. Pero pagdating sa Canada, maaaring kailangan nilang magsimula ulit. Kasi may mga qualification requirements. May licensing, may Canadian experience requirement. At syempre, hindi nawawala dahil maraming nagpupunta dito sa Canada ay yung competition. Hello. Kaya may ilan na napipilitan tumanggap muna ng mga ibang trabaho habang inaayos ang kanilang career. At hindi naman masama ang magsimula ulit. Sabi nga nila, mag-back to zero. Ang mahirap ay kapag matagal ka nang nasa trabaho na hindi mo nakikita ang sarili mo. Araw-araw kang pumapasok, araw-araw ka nagtatrabaho, pero sa loob-loob mo, ito ba talaga ang buhay na pinapangarap ko? At kapag paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo yan, maaaring dumating ang time na sasabihin mong baka mas okay nang umuwi. At eto na nga yung sinasabi ko umuulan na. Kanina ang init-init, pero dahil may mga dark clouds, tsaka doon, kaya talagang bumuhos na ang ulan. Ito na yata ang pinaka-wettest summer ng Edmonton na na-experience ko. Okay. Dito na lang tayo, tumuulan Para naman sa ilang temporary residents, may isa pang malaking source ng stress. Uncertainty, work permit, study permit, permanent residence, immigration pathways, requirements, deadlines, mga pagbabago sa mga policies. At habang naghihintay, may tanong sa isip mo, makakapag-stay ba ako? Makakakuha ba ako ng permanent residence? Ano ang mangyayari kapag hindi na renew ang permit ko? Minsan, nagtatrabaho ka pero lutang ang isip mo. Kasi iniisip mo yung mga bayarin. Isa sa kinakatakutan ay si Judith. Kung kilala mo siya, oo, due date ng mga bayarin. At hindi mo pa rin alam kung ano ang magiging status mo pagdating ng mga susunod na panahon. Napakalaking emotional pressure niyan. At kapag hindi nag-work out ang immigration plan mo, may ilan na talagang napipilitang gumawa ng mahirap na desisyon. Hindi dahil
ayaw nila sa Canada, kundi dahil minsan kailangan nilang tanggapin ang reality ng kanilang situation. At ito pa ang isang matindi, burnout. Kasi trabaho ng trabaho. May mga Pinoy na hindi naman kapos sa trabaho. Ang problema, pagod. Gusto mong magkaroon ng magandang buhay, kaya nagtatrabaho ka ng overtime, weekend, holidays, extra shift, side hustle, at pagkatapos ng lahat ng iyon, pagod ka na. That's mentally and physically draining. Pero kailangan mo pa rin magtrabaho para, syempre, sa kinabukasan mo. At minsan, nakikita mo sa social media ang ibang tao na parang napakasaya ng buhay sa Canada. Travel dito, kain sa labas doon, may bagong sasakyan, may bagong bahay, family vacation, pero hindi natin nakikita ang buong storya. Hindi natin alam kung ilang oras silang nagtatrabaho, magkano ang bills nila, magkano ang utang nila, at kung gaano sila ka-stressed behind the camera. Kaya mahalagang tandaan, mga kababayan, never ever compare yourself to them. Iba yung behind the scenes ng buhay mo sa highlight reels ng ibang tao. At isa pang dahilan kung bakit may ilang sumusuko ay financial pressure. May mga bagong dating na gusto makaramdam agad ng success. Kaya kumuha ng bagong sasakyan, magandang apartment, gadgets, travel, at madali naman yung mga yan lahat eh. Kasi meron tayong pangkaskas, credit card. At kadalasan dito na dumadami ang monthly payments kasi madaling mangutang. At mayari, magiging pabigat ito sa iyo. Dahil hindi lang iisang bill ang binabayaran mo. Madaming mga expenses. Kaya mahalagang tanong ay magkano ang kinikita mo versus dun sa iyong mga expenses. Kasi malalaman mo magkano ba matitira pagkatapos ng lahat ng gastos. 'Di ba? Malalaman mo kung sustainable ba talaga ang buhay mo. At dito ko gustong magbigay ng isang napakahalagang message. Kung may isang Pinoy na nagdesisyong umuwi sa Pilipinas, hindi ibig sabihin nun ay failure siya. Hindi natin alam ang pinagdaanan niya. Bawat nagpunta dito ay sumubok, nag-try at nagtrabaho, nag-ipon, nag-apply ng permanent residence para sa permanent residence niya, nag-adjust at ginawa niya ang lahat. Pero dumating siya sa point na sinabi niya na mas magiging okay ako kung uuwi na lang ako. At kung yon ang makakapagbigay sa kanya ng peace of mind, hindi natin siya dapat husgahan. Ang pagpunta sa Canada ay isang desisyon. Ang pagstay sa Canada ay isang desisyon. At ang pag-uwi ay isa ring desisyon. Walang one size fit all na definition ng success. Para sa iba, success ay ang pagiging permanent residence. Para sa iba ay bahay. Para sa iba ay business. Para sa iba ay financial freedom. At para sa iba ay, siyempre, ultimately, ang makasama ang family. Kaya bago ka gumawa ng desisyon na umalis ng Canada, mahalagang tanungin ang sarili mo. Ano ba talaga ang problema? Temporary lang ba ito? Kailangan ko ba ng maaaring bagong trabaho? Kailangan ko bang bawasan ang expenses ko? Kailangan ko bang baguhin ang career path ko? Kailangan bang humingi ng professional advice tungkol sa immigration? O talagang hindi na compatible sa akin ang buhay dito? Kaya huwag kang gagawa ng isang malaking desisyon ng pabigla-bigla. Sabi nga nila, yung isang desisyon na pabigla-bigla, kadalasan mali yan eh. Pero wag din naman natin pilitin ang sarili natin sa buhay na matagal nang hindi sustainable. So important magplano, mag-compute, alamin ang options. At eto, higit sa lahat, wag matakot humingi ng tulong.
And just a reminder lang mga kababayan, Canada is not a paradise. And yes, it is not perfect. Pero hindi rin naman ito isang lugar na walang opportunity. Madaming opportunity dito. May mga Pinoy na nahihirapan pero nagtatagumpay. May mga Pinoy na siyempre nung nahirapan sila, piniling umuwi. At parehong valid ang kanilang stories. Dahil sa likod ng bawat taong pumupunta sa Canada ay may mga pangarap. At sa likod ng bawat taong umaalis sa Canada ay may kwento, may reason. Kaya kung ikaw ay nasa Canada ngayon at nahihirapan, lagi kong paalala ito mga kababayan, na hindi ka nag-iisa. At kung ikaw naman ay nagbabalak pumunta sa Canada, huwag puro magandang kwento ang pakinggan. Alamin mo rin ang realidad. Dahil mas magandang pumunta ka rito na prepared kaysa pumunta ka rito na puro expectations. At tandaan, ang tunay na success ay hindi lang kung gaano katagal kang nagstay sa Canada. Ang tunay na success ay kung nakahanap ka ng buhay na nagbibigay sa iyo ng security, dignity, peace of mind, at pagkakataong makasama ang mga taong mahal mo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. At gusto kong malaman ang opinion nyo. Kung dumating ang araw na hindi na sustainable ang buhay ninyo sa Canada, pipiliin pa ba ninyong lumaban o uuwi na lang kayo sa Pilipinas? Comment below. Baka ang kwento mo ang maging inspiration o babala para sa ibang kabayan. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay sa Canada, inspiring stories, at kung ano-ano pa. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Peace.